Isang malutong na mura ang unang narinig ni Krell. Sapat na para mapahinto siya sa paglalakad sa madilim na eskinita. Kasunod niyon ay ang tunog ng isang nabasag na bote. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste na panay ang pagkindat, natanaw niya ang isang eksenang tila sa pelikula lang dapat nangyayari. Isang lalaking nakaputing long sleeves, gusot na ang mamahaling damit, ay nakasandal sa pader. Nakatutok sa kanyang leeg ang isang kumikinang na patalim. Akin na ang lahat ng pera mo. Kung ayaw mong mamulutan ng lamang loob ang mga aso dito. Sigaw ng lalaking may hawak na kutsilyo. Naramdaman ni Krell ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay, kasabay ng pag-init ng kanyang mga tainga. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakbo. Hindi ito ang kanyang gulo. Ang mga taong katulad niya, isang hamak na kargador ng bigas mula sa probinsya, ay hindi dapat nakikialam sa gulo ng mga mayayaman sa syudad. Hinigpitan niya ang hawak sa maliit na supot ng kanin at tuyo na uuwian niya sana para sa hapunan. Sa loob ng kanyang bulsa, naroon ang kinita niya sa buong araw na pagbubuhat. Barya kumpara sa halaga ng relo ng lalaking kinikikilan. Pero para sa kanya, iyon ang gatas ng kanyang bunsong kapatid at gamot ng kanyang ina. Iyon ang dapat niyang isipin. Ang pamilya niya, ang pag-uwi ng ligtas. Ngunit nang muli niyang tignan ang lalaki, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Hindi ang takot ng isang duwag, kundi ang takot ng isang taong naliligaw at walang kalaban-laban. Sa isang saglit, ang nakita niya ay hindi isang estranghero, kundi ang kanyang ama noong gabing huli niya itong nakita. Takot at walang magawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Krell. Ang pagod na kanina pa bumabayo sa kanyang mga buto ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang pamilyar na init na gumapang mula sa kanyang mga braso hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Isang buntong hininga. "Hoy!" mahinang sabi niya. Napalingon sa kanya ang magnanakaw. Ngumisi ito. "Aba, may papal na anghel. Umalis ka dito, ineng, kung ayaw mong madamay." Hindi sumagot si Krell. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang supot sa sahig. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat paghinga niya ay malalim. Sa isang kurap ng mata, sumugod siya. Hindi inaasahan ng magnanakaw ang bilis niya. Bago pa man nito maigalaw ang patalim, sinunggaban na ni Krell ang kamay nito. Isang tunog ng nabaling buto ang umalingaw-ngaw sa eskinita. Kasabay ng isang agaw buhay na sigaw. Nahulog ang patalim at umalingit-ngit sa semento. Hindi pa doon natapos si Krell. Gamit ang parehong kamay, hinawakan niya ang kwelyo ng lalaki at walang kahirap-hirap na itinaas ito mula sa lupa, na parang nagbubuhat lang siya ng isang sako ng bigas. Namilog ang mga mata ng magnanakaw sa takot. Hindi sa sakit, kundi sa hindi makapaniwalang lakas ng babaeng nasa harapan niya. "Huwag ka nang magpapakita sa akin ulit." Bulong ni Krell. Ang bawat salita ay may bigat. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa sahig na parang isang basahan. Gumapang palayo ang lalaki, hawak ang basag na kamay at nawala sa dilim. Natahimik ang lahat. Tanging ang mabilis na paghinga lamang ni Krell ang maririnig. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaking sinaklolohan niya. Nakasandal pa rin ito sa pader, nakatingin sa kanya na may pinaghalong pagkamangha at takot. "O, okay ka lang, sir?" tanong ni Krell. Biglang bumalik ang hiya sa kanyang sistema. Yumuko siya at pinulot ang kanyang supot ng pagkain. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Inayos nito ang kanyang damit at lumapit. Paano mo nagawa yon?" Napakamot si Krell sa ulo. Malakas lang po talaga akong bumuhat, sir." Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. "Sino ka?" "Krell po. Crescencia. Kargador lang po sa may bodega dyan sa kanto." Itinuro niya ang direksyon ng pinagtatrabahoan na para bang iyon ang magpapaliwanag sa lahat. Dahan-dahang kinuha ng lalaki ang wallet nito mula sa bulsa. Kumuha ito hindi ng pera, kundi ng isang business card. Inabot niya ito kay Krell. "Chase Acosta."
sabi nito. Ang boses ay nagsisimula nang bumalik sa normal nitong awtoridad. CEO ng Acosta Global. Tinanggap ni Krell ang card. Napakakinis, napakabango, malayong malayo sa kanyang mga palad na magaspang at kalyado. Gusto kong magtrabaho ka para sa akin, diretsong sabi ni Chase. Napakunot ang noo ni Krell. Sir, hindi po ako marunong sa opisina. Hanggang high school lang po ang natapos ko. Hindi trabahong pang-opisina. Paglilinaw ni Chase, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. I want you to be my personal bodyguard. Natawa si Krell, isang tawang alanganin. Bodyguard, sir? Baka po nagbibiro kayo. Mukha ba akong nagbibiro? Seryosong tanong ni Chase. Ang lakas na ipinakita mo ngayon. Iyon ang kailangan ko. Babayaran kita ng 10 beses sa kinikita mo sa pagbubuhat ng bigas. O baka higit pa. Natigilan si Krell. 10 beses? Ang halagang yon ay hindi lang pambili ng gatas at gamot. Iyon ay sapat na para mapag-aral ang mga kapatid niya, para hindi na magtrabaho ang nanay niya. Iyon ay isang pangarap. Nanatili siyang nakatayo doon, hawak ang maliit na piraso ng makapal na papel, kahit pa matagal nang nakaalis ang mamahaling sasakyan ni Chase. Ang pangalang nakaukit sa card ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Ricardo Chase Acosta, Chief Executive Officer. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na sanay sa bigat at dumi. Isang biyaya ba ito na hulog ng langit? O isang malupit na biro ng tadhana? Parang isang higanting salamin na sumasalamin sa langit ang gusali ng Acosta Global. Kinailangan pang itingala ni Krell ang kanyang ulo para makita ang tuktok nito. Kung ang bodega ng bigas ay ang mundo niya, ang gusaling ito ay ibang planeta. Habang naglalakad siya papasok sa automatic glass doors, sinalubong siya ng isang hanging mas malamig pa sa madaling araw sa kanilang probinsya. Napayakap siya sa sarili. Ang sahig ay napakakintab na parang salamin. Nakikita niya ang sarili niyang refleksyon na nakatingin pabalik sa kanya. Suot ang itim na suit na ipinadala sa tinitirhan niyang apartment kaninang umaga. Ang tela ay matigas at hindi pamilyar sa kanyang balat. Ang sapatos ay makintab at masikip. Pakiramdam niya ay isa siyang peking tao, isang tau-tauhan na binihisan para sa isang papel na hindi niya naiintihan. Ang tanging pamilyar lang sa kanya ay ang bigat sa kanyang sikmura, isang pinaghalong kaba at gutom. Miss Crescencia, isang babaeng nakauniforme ang lumapit sa kanya. Sumunod po kayo sa akin. Hinihintay na po kayo ni Sir Chase sa kanyang opisina. Tumangulang si Krell, hindi makapagsalita. Sumakay sila sa isang elevator na gawa sa salamin at ginto. Habang paakyat ito, paliit ng paliit ang mga tao at sasakyan sa ibaba. Pakiramdam niya ay iniiwan niya ang dating Krell sa lupa at may isang bagong Krell na nabubuo sa bawat palapag na kanilang nilalagpasan. Ang opisina ni Chase ay nasa pinakatuktok. Ito ay malawak, tahimik, at halos walang gamit maliban sa isang malaking lamesa na gawa sa maitim na kahoy at isang upuang tila trono ng isang hari. Ang buong isang pader ay salamin na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Nakatalikod si Chase, nakatingin sa labas. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok si Krell. Nasa ibabaw ng mesa ang mga patakaran. Malamig na sabi nito. Basahin mo, kabisaduhin mo. Lumapit si Krell sa lamesa. Nakasulat sa isang malinis na papel ang isang listahan. 1. Laging nasa likod ko, 3 hakbang ang layo. 2. Huwag kakausapin maliban kung kinakausap. 3. Bawal hawakan ang kahit anong personal na gamit ko. 4. Huwag na huwag akong hahawakan, maliban kung may direktang panganib sa aking buhay. Napatigil si Krell sa ika-4 na patakaran. Isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Malinaw pa sa alaala niya ang takot sa mga mata ng lalaking ito sa eskinita. Ngayon, parang dumi siyang hindi dapat madikit dito. Bago pa man siya matapos magbasa,
Bumukas ang pinto. Isang babaeng napakaganda ang pumasok na parang pag-aari niya ang lugar. Ang bango ng pabango nito ay agad pumuno sa buong silid. "Chase, baby!" sabi nito sa isang matamis, ngunit may halong pagkadismayang boses. "You missed my call." Huminto ang babae nang makita si Krell. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. At isang maliit na ngisi ang sumilay sa mga labi nito. "And who is this?" "Siya si Krell, ang bago kong bodyguard." Sagot ni Chase, lumingon na ito sa wakas. Walang emosyon sa kanyang mukha. "Bodyguard?" Humalakhak ang babae. Mukha siyang probinsyana. "Sigurado ka bang kaya kanyang protektahan?" Lumapit ito kay Krell. Dala ang isang tasa ng kape. "Ako si Isabella, ang girlfriend." "Krell po," magalang na sagot ni Krell. "I know," sabi ni Isabella. At sa isang aksidenteng galaw, natabig nito ang tasa at natapon ang mainit na kape sa puting damit panloob ni Krell. "Oh my God! I'm so sorry. Ang clumsy ko talaga." Naramdaman ni Krell ang init na tumagos sa tela, ngunit mas mainit ang kahihiyang gumapang sa kanyang pisngi. Alam niyang sinadya iyon. "Magpalit ka," utos ni Chase. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala. "Mayroon kang 2 ekstrang uniforme sa locker mo." Tumango si Krell at mabilis na lumabas ng silid. Dala ang mantsa sa damit at ang bigat ng pagpapahiya sa kanyang dibdib. Habang hinahanap niya ang banyo, isang lalaking nakangiti ang lumapit sa kanya. "Ikaw si Krell, hindi ba?" tanong nito. "Ako si Leo, pinsan ni Chase." Hindi katulad ng lahat. Ang ngiti ni Leo ay totoo. Ang mga mata niya ay mabait. Huwag mong pansinin si Isabella. Ganoon lang talaga yon kapag nakakakita ng mas maganda sa kanya. Isang hindi inaasahang papuri. Naramdaman ni Krell na bahagyang uminit ang kanyang mga pisngi sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa hiya. Salamat po, sir." "Leo na lang," sabi nito, at tinapik siya ng bahagya sa balikat bago umalis. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Krell. Siguro, hindi naman lahat ng tao sa planetang ito ay masama. Ang buong maghapon ay lumipas na parang anino lang si Krell. Sumusunod kay Chase sa mga meeting, nakatayo sa labas ng pinto, nagmamasid. Walang nagsalita sa kanya. Walang tumingin sa kanya. Para siyang isang mamahaling muwebles na walang buhay. Pauwi na sila. Naglalakad sila sa parking lot nang harangin sila ni Isabella na halatang kanina pa naghihintay. "Chase, we need to talk!" Sigaw nito. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Krell. "Hindi mo man lang ba siya papalitan? Look at her. Hindi siya nababagay dito. Isa lang siyang hamak na babaeng probinsyana." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Krell na parang kutsilyo. Iyon ang pinakamalaki niyang takot. Ang katotohanang pilit niyang itinatago. Nag-init ang kanyang mga palad. Isang bahagi niya ang gustong sumagot. Gustong ipamukha kay Isabella na ang babaeng probinsyana na ito ang kayang bumali ng buto niya sa isang pitik lang. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, humakbang si Chase sa pagitan nila. Hinarap nito si Isabella, ngunit ang kanyang mukha ay blanko at malamig. "Isabella, tama na," sabi niya. Ang boses ay mababa at may awtoridad. "Empleyado ko siya." Napatingin si Krell kay Chase. Inaasahan niya ang kahit anong emosyon, pagtatanggol o kahit awa. Pero wala. Ang nakita lang niya sa mga mata ni Chase ay ang lamig ng isang amo na sinasaway ang isang maingay na bisita para protektahan, hindi ang isang tao, kundi ang kanyang ari-arian. Para kay Chase, ang mga tao ay nahahati sa 2 uri: assets at liabilities. Mga taong nagbibigay halaga at mga taong nagbabawas nito. Simple lang, walang puwang para sa emosyon. Ang babaeng nagngangalang Krell ay isang asset. Isang kakaibang asset, pero isang asset pa rin. Ang lakas niya ay isang commodity, isang kasangkapan na binili niya
para sa sarili niyang proteksyon. Habang nakatayo ito sa sulok ng conference room, tuwid na tuwid sa suot nitong itim na suit, na halatang hindi komportable, tinitignan siya ni Chase hindi bilang isang tao, kundi bilang isang bagong security measure, isang upgrade mula sa dati. At iyan ang dahilan kung bakit ang alok ng Acosta Global ang pinakamagandang alok na matatanggap ninyo, Mr. Velasco. Pagtatapos ni Chase sa kanyang presentasyon, malamig, kalkulado, walang duda. Si Mr. Velasco, isang matabang negosyante na namumula na ang mukha sa galit, ay ibinagsak ang palad sa lamesa. Isang pagnanakaw ang gusto mong mangyari, Acosta. Ninanakaw mo ang kumpanya ng pamilya ko. Negosyo lang ito, Mr. Velasco. Sagot ni Chase habang isinasara ang kanyang laptop. At sa negosyong ito, natalo ka. Tumayo si Velasco. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi pa tayo tapos. Sigaw nito bago siya pilit na pinalabas ng mga security guard ng gusali. Binaliwala lang yon ni Chase. Sanay na siya sa mga ganitong reaksyon. Ang mundo ng korporasyon ay isang gubat at siya ang leon. Ilang minuto ang lumipas. Habang nag-aayos siya ng gamit, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Si Velasco. Nakabalik ito at sa pagkakataong ito, may hawak itong mabigat na paperweight na kristal. Ang kanyang muka ay nababalot ng purong galit. Hayop ka, Acosta! Sigaw nito at sumugod ito papunta sa kanya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang mga kasama ni Chase sa meeting ay napasigaw. Ang security sa labas ay hindi pa nakakapasok. Sa isang segundo, nakita ni Chase ang kumikinang na kristal na papalapit sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang paghinto ng kanyang paghinga. Ngunit bago pa man dumapo yon, isang itim na anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Si Krell, ang babaeng kanina lang, ay parang estatwa sa sulok. Ngayon ay gumalaw na may bilis at bagsik na hindi niya inaasahan. Hindi ito isang kilos na natutunan lang. Ito ay instinct. Iniharang niya ang sarili niyang braso para salagin ang paperweight. Isang malakas na tunog ang narinig. Hindi man lang natinag si Krell. Sa halip, sa isang tuloy-tuloy na galaw, sinunggaban niya ang braso ni Velasco, ipinihit ito sa likod, at idiniin ang mukha nito sa mamahaling lamesang gawa sa mahogany. Ang lahat ng yon ay nangyari sa loob lang ng 3 segundo. Nang dumating ang mga security guard, tapos na ang lahat. Si Velasco ay nakahandusay at sumisigaw sa sakit. Si Krell ay nakatayo sa tabi nito. Ang paghinga ay bahagyang mabilis, pero ang postura ay kalmado at kontrolado. Walang nagulong upuan, walang nabasag na gamit. Malinis, profesional. Natahimik ang buong silid. Lahat ay nakatingin kay Krell, na ngayon ay dahan-dahang bumalik sa kanyang pwesto sa sulok, na para bang walang nangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, tinitigan ni Chase A. si Krell hindi bilang isang kagamitan. Nakita niya ang talas sa mga mata nito, ang disiplina sa bawat galaw. Hindi lang ito basta malakas. Mayroon siyang karanasan, mayroon siyang pinagdaanan. Habang nasa loob sila ng sasakyan pabalik sa opisina, ang katahimikan ay kakaiba. Hindi ito ang karaniwang profesional na katahimikan sa pagitan nila. Ito ay may bigat. Pinagmamasdan ni Chase ang babae mula sa rearview mirror. Nakatingin ito sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang mukha. Mukha itong simple. Mukha itong ordinaryo. Ngunit ang nakita niya kanina ay hindi ordinaryo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nilabag niya ang sarili niyang patakaran. Saan mo natutunan yon? Tanong niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi agad lumingon si Krell. Sa isang saglit, inakala ni Chase na hindi nito narinig o sadyang hindi lang nito sasagutin. Isang pagsunod sa patakaran bilang 2. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay sinalubong ang kanyang mga mata sa salamin. May mga bagay po, sir, mahinang sagot nito, na natututunan hindi sa eskwelahan,
kundi sa pangangailangan. Ang sagot nito ay simple pero malalim. Isang sagot na nagbukas ng mas maraming tanong kaysa sa kasagutan. Pagkatapos noon, muli itong tumingin sa labas ng bintana na parang isang kurtinang isinara. Isang malabo at mabilis na imahe ang biglang pumasok sa isip ni Krell. Ang kadiliman ng isang minahan, ang alikabok, ang bigat ng mga bato, at ang sigaw ng kanyang ina. Ikinurap niya ang kanyang mga mata para iwaksi ang alaala. Ang biglaang paglamig ng kanyang mga kamay ay hindi napansin ng lalaking nagmamasid sa kanya mula sa salamin. Si Chase naman ay nanatiling tahimik sa buong biyahe. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang imahe ni Krell ay nagbabago. Hindi na ito isang blangkong anino sa kanyang paligid. Isa na itong misteryo, isang asset na may kwentong hindi niya alam. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Chase ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman para sa ibang tao. Ang pag-usisa. Hindi alam ni Krell kung anong pumasok sa isip ni Sir Chase, pero kinabukasan, sa halip na sa opisina, dinala siya nito sa isang high-end training facility para sa mga security professional. Ang lakas mo ay hilaw pa, sabi ni Chase habang iniikot nila ang lugar na puno ng mga punching bag, training mats, at maging isang shooting range. Parang isang diamanteng hindi pa napapakini. Simula ngayon, dito ang magiging opisina mo. Nakatayo si Krell sa gitna ng lahat. Suot ang isang simpleng training gear. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na napadpad sa ibang mundo. Ang mga ibang trainee, na pawang mga malalaking lalaki na may mga tattoo at galit na mukha, ay tinitignan siya na may halong pagtataka at pangungutya. May mga bulungan siyang naririnig. Seryoso ba sila? Babae? Baka mabuhat lang niyan ay shopping bag ng amo niya. Pinili ni Krell na huwag silang pansinin. Hinigpitan niya ang benda sa kanyang kamay. Ang mga salitang yun ay gatong. Ang bawat pangungutya ay nagiging lakas para sa nanay niya, para sa mga kapatid niya. Hindi siya pwedeng mabigo. Ang mga sumunod na linggo ay isang walang katapusang pagsubok. Ang sakit ng mga kasukasuan tuwing umaga, ang bigat ng baril sa kanyang kamay, ang mga pasa at galos na hindi na nawala sa kanyang mga braso at binti. Ang kanyang natural na lakas ay naging puhunan niya, pero ang itinuro sa kanya ay ang kontrol, ang tamang tiyempo at ang disiplina. Mula sa pagiging isang brawler na umaasa lang sa lakas, natutunan niyang gamitin ang bigat ng kalaban laban sa kanila. Natutunan niyang bumaril nang may di ka panipaniwalang katumpakan. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga bulungan ay napalitan ng katahimikan at ang katahimikan ay napalitan ng paghanga. Isang hapon, habang abala siya sa sparring session kasama ang kanyang instructor, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa gilid ng training hall. Si Sir Chase. Nakasuot ito ng kanyang perpektong suit. Nakatayo sa may pintuan, tahimik na nanonood. Hindi alam ni Krell kung gaano na ito katagal doon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mas binilisan niya ang kanyang mga galaw. Mas tiniyak ang bawat suntok at sipa. Gusto niyang ipakita dito na hindi nasasayang ang pera at tiwala nito. Nang matapos ang session, basang-basa ng pawis si Krell. Kinuha niya ang kanyang tuwalya at uminom ng tubig. Pilit na hindi tinitignan ang direksyon ng kanyang amo. Nasugatan ka. Napalingon siya. Nakalapit na pala si Chase sa kanya nang hindi niya namamalayan. Itinuro nito ang kanyang braso. Isang mahabang galos ang naroon, bahagyang dumudugo, na natamo niya mula sa sahig kanina. Ito po ba? Wala lang po ito, sir. Sanay na po, sabi niya, at akmang pupunasan ito. Ngunit pinigilan siya ni Chase. Umupo ka. May awtoridad sa boses nito na hindi niya kayang suwayin. Umupo siya sa isang bench. Nagulat siya nang kumuha si Chase ng first aid kit mula sa pader at lumuhod ito sa harap niya. Sir, ako na po.
Alanganing sabi ni Krell. "Huwag kang malikot." Sagot lang nito. Dahan-dahan nitong binuksan ang kit, kumuha ng bulak at antiseptiko. Ang mga daliri nito, mga daliring sanay lang pumirma sa mga kontrata at humawak ng mamahaling ballpen, ay maingat na nilinis ang kanyang sugat. Naramdaman ni Krell ang hapdi ng gamot, pero mas naramdaman niya ang init mula sa pagdampi ng mga daliri ni Chase sa kanyang balat. Ang lamig ng kanyang pagkatao ay tila hindi umabot sa kanyang mga kamay. Bawat galaw nito ay banayad. Napatingin siya sa nakayukong ulo nito. Ang perpektong gupit ng buhok nito, ang amoy ng mamahalin nitong pabango. Sa sobrang lapit nila, naririnig niya ang paghinga nito. Ang puso niya ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Umaasang sana ay hindi nito yon naririnig. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Chase, kinuha nito yon mula sa bulsa at sinagot, habang ang isang kamay ay naglalagay ng band-aid sa kanyang braso. "Isabella." "Yes, I'm busy. I told you I have something important to do. It's not about another woman, it's about my security. No, you can't come here. I'll see you later." Ang bawat salita ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Krell. Security, iyon lang siya. Isang investment, isang mahalagang bagay. Bumalik ang lahat ng pader sa pagitan nila. Tinapos ni Chase ang tawag at tumayo. "Mas maigi na yan." "Salamat po, sir," sabi ni Krell. Pilit na itinatago ang pagkadismaya sa kanyang boses. Pauwi na sila sa sasakyan. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. "Ang pamilya mo." Biglang basag ni Chase sa katahimikan. Hindi ito nakatingin sa kanya. Diretso lang ang tingin sa daan. "Kumusta na sila?" Nagulat si Krell sa tanong. Ito ang unang beses na nagtanong ito tungkol sa isang bagay na personal. Biglang nawala ang pagiging alanganin sa kanyang boses. "Okay naman po sila, sir. Si inay, hindi na po kailangang maglabas sa ilog. At ang dalawa ko pong kapatid, nakapag-enroll na po sila sa bagong semestre." Habang nagkukwento siya tungkol sa pangarap ng kapatid niyang maging guro at sa maliit na tindahan na gusto ng nanay niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Hindi niya namalaya na nakatingin na pala sa kanya si Chase mula sa rearview mirror. Nakita nito ang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na mas maningning pa sa lahat ng ilaw sa syudad na kanilang dinadaanan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Chase si Krell na ngumiti ng totoo. At sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, sa gitna ng abalang trapiko, naramdaman ni Chase ang paglaktaw ng tibok ng kanyang puso. Ang taunang charity gala ng Acosta Global ay isa sa mga gabing kinaiinisan ni Chase. Ito ay isang teatro ng mga pekeng ngiti, mga papuring may hidden agenda, at mga damit na mas mahal pa sa isang bahay. Para sa kanya, ito ay isang obligasyon, isang entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang papel ng mapagbigay na CEO. Habang iniikot niya ang tingin sa ballroom na puno ng mga kumikinang na alahas at matatayog na tao, isa lang ang hinahanap niya. Si Krell. Inasahan niyang makikita niya itong nakatayo sa isang sulok, hindi komportable, sa kanyang standard issue na itim na suit. Ngunit wala ito. Isang pamilyar na kamay ang kumapit sa kanyang braso. "Baby, you look so handsome tonight." Bulong ni Isabella, na suot ang isang pulang bestida na halos wala nang itinatago. "Nasaan na ang alalay mong probinsyana? Nagtatago ba sa kusina?" Hindi siya pinansin ni Chase. Ang pagkawala ni Krell ay nagdulot sa kanya ng isang bahagyang kaba. Ito ang unang pagkakataon na dinala niya ito sa ganito kalaking event. Paano kung naligaw ito? O mas malala, paano kung umuwi na ito dahil hindi nito kinaya ang pressure? "Excuse me," sabi niya kay Isabella at nagsimula siyang maglakad. At doon, malapit sa may hagdanan, nakita niya ito. Natigilan si Chase.
Hindi ito suot ang itim na suit. Sa halip, suot nito ang isang simpleng dark blue na bestida na hanggang tuhod, walang alahas, maliban sa isang maliit na kwintas. Ang buhok nito ay nakapusod ng simple. Sa gitna ng karagatan ng mga babaeng nagpapatingkaran ng mga diamante, si Krell ay parang isang tahimik at malalim na lawa sa tabi ng isang maingay na dagat. Hindi niya alam kung paano. Pero sa gabing iyon, si Krell ang pinakamagandang babae sa buong silid. Nang makita siya nito, bahagya itong ngumiti. Isang ngiting alanganin. Sa likod nito ay nakatayo si Mrs. Elena, ang kanyang matagal ng executive assistant, na kumindat sa kanya. Alam na niya kung sino ang may gawa nito. Bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ng mga business associates. Nagsimula na ang programa. Ang kasunod na oras ay lumipas sa mga pilit na pag-uusap at pagngiti. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga mata niya ay palihim na hinahanap si Krell sa gitna ng mga tao. Dumating ang oras para sa kanyang presentation, ang highlight ng gabi, kung saan ipapakita niya ang bagong foundation na itinatag ng kumpanya. Umakyat siya sa entablado, puno ng kumpiyansa. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Krell. Nakatayo na parang isang anino, ang mga mata ay alertong nagmamasid sa paligid. "Good evening, everyone," panimula niya. "Tonight, I want to show you our new beginning." Ibinigay niya ang hudyat sa technical booth, ngunit sa halip na ang video presentation, isang itim na screen lang ang lumitaw. Pagkatapos ay mga linyang puti at isang malakas na static sound. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga manonood. Narinig ni Chase ang mga bulungan. Nakita niya ang mga ngisi sa mukha ng mga karibal niya sa negosyo. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang batok. Isang kapalpakan, isang public humiliation. Nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Ngunit sa loob-loob niya, nag-aapoy siya sa galit. Mukhang mayroon tayong technical difficulties. Habang sinusubukan niyang mag-adlib, nakita niya ang isang mabilis na paggalaw mula sa gilid. Si Krell, mabilis itong umalis sa pwesto niya at naglakad papunta sa technical booth sa likod ng ballroom. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, pero hindi nagpapanik. Ilang segundo lang ang lumipas. Nang akala ni Chase ay wala ng pag-asa, biglang namatay ang static at lumitaw sa screen ang logo ng Acosta Global. Kasunod ng video presentation, nagpalakpakan ang mga tao sa pag-aakalang bahagi yon ng drama. Itinuloy ni Chase ang kanyang talumpati, pero ang isip niya ay nasa babaeng nasa likod ng technical booth. Paano? Nang matapos ang gabi at nagsisimula nang umuwi ang mga bisita, nilapitan niya si Krell. Anong nangyari? "Sinabotahe po ang presentation, sir," diretsong sagot ni Krell. "Ang file sa main computer, sinira." "Mabuti na lang po. May ibinigay sa akin si Ma'am Elena na USB kanina na may backup ng lahat ng files ninyo. Para just in case daw po." Napatingin si Chase kay Mrs. Elena na simpleng ngumiti lang sa kanya. Ngunit ang atensyon niya ay bumalik kay Krell. Hindi lang siya basta sumunod sa utos. Ginamit niya ang kanyang isip. Siya ang nagligtas sa gabi. "Nakita ko po ang technician na lumabas mula sa booth. Pagkatapos mangyari ang aberya," dagdag ni Krell, ang boses ay mas seryoso. "Sinundan ko po siya." "Nakausap mo ba siya?" Umiling si Krell. "Hindi po. Pero nakita ko siyang may kausap sa cellphone sa may fire exit. Hindi ko po nakita kung sino, pero narinig ko po ang isang bagay na sinabi niya." "Ano yon?" Tumingin si Krell ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matalas at sigurado. Sinabi niya po, "Okay na, boss. Nagawa ko na." Gaya nung sa eskinita. Ang huling mga salita ay tumama kay Chase na parang isang malakas na sampal. Gaya nung sa eskinita. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang madilim na eskinita, ang magnanakaw, ang patalim, ang pagdating ni Krell. Inakala niyang isa yung pagkakataon, isang swerte, ngunit ngayon
Sa gitna ng isang gabing puno ng kasinungalingan, isang mas malaking kasinungalingan ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi kaya, hindi kaya ang pagkikita nila ni Krell ay hindi isang aksidente? Hindi kaya ang buong pangyayari sa Eskinita ay isang palabas? Hindi maintindihan ni Krell kung ano ang nagbago, pero may nagbago. Pagkatapos ng gabi ng charity gala, ang namuong koneksyon sa pagitan nila ni Sir Chase ay biglang naglaho na parang bula. Bumalik ito sa pagiging malamig, sa pagiging malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng hinala. Nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Ang mga mata nito ay puno ng mga tanong na hindi nito masabi. Ang dating komportabling katahimikan sa pagitan nila ay napalitan ng isang mabigat at nakakailang na tensyon. Pakiramdam ni Krell ay naglalakad siya sa ibabaw ng napakanipis na yelo. Sa kabila nito, ang trabaho ay nagpatuloy. Ang mga araw ni Krell ay ginugol sa pagitan ng training facility at sa tabi ni Chase. Mas gumaling siya, mas naging alerto. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang pader na muling itinayo ng kanyang amo sa pagitan nilang dalawa. Mukhang malalim ang iniisip mo. Napalingon si Krell. Si Leo, ang pinsan ni Chase, ay nakangiting nakasandal sa may pintuan ng training gym. Dala nito ang 2 bote ng malamig na tubig. Sir Leo, magalang na bati ni Krell. Leo na lang, sabi nito, at iniabot sa kanya ang isang bote. Napansin ko lang nitong mga nakaraang araw, parang laging nakakunot ang noo mo. May problema ba kayo ni Chase? Nag-alangan si Krell sumagot. Wala naman po. Umupo si Leo sa tabi niya. Pinsan ko yon. Kilala ko siya. Mula nang mangyari ang insidente kay Isabela noon, naging mas mahirap na siyang basahin. Naging mas suspetsoso sa lahat ng tao. Bumuntong hininga ito. Kaya pagpasensyahan mo na. Kung minsan ay parang tinutulak kanya palayo, ganoon lang talaga siya mag-ingat. Ang mga salita ni Leo ay nagbigay ng kaunting liwanag kay Krell. Siguro, hindi siya ang problema. Siguro, dala lang iyon ng masalimuot na nakaraan ni Sir Chase. Para matulungan ka sa trabaho mo, sabi ni Leo, at may kinuha ito sa kanyang bag, isang bagong-bagong tablet. Minsan, ang pagiging bodyguard ay hindi lang tungkol sa lakas. Kailangan mo ring maging updated sa schedule niya, sa mga email. Gamitin mo to. Nakalagay na dyan lahat ng kailangan mo. Think of it as a gift. Napakalaki ng pasasalamat ni Krell. Tinanggap niya iyon ng may ngiti. Sa wakas, isang tao sa mundong ito ang nakakakita sa kanya bilang isang kaibigan. Ang hindi niya alam, ang tablet na yon ay mayroong nakatagong software. Isang espiya na nagbibigay daan kay Leo na makita ang lahat ng ginagawa niya, mabasa ang lahat ng tinatype niya, at marinig ang lahat ng nasa paligid niya. Samantala, sa opisina ng CEO, si Chase ay nakaupo, kasama si Leo. Sigurado ka ba sa hinala mo, Chase? Tanong ni Leo, ang muka ay puno ng pag-aalala. Na baka konektado ang pagnanakaw sa Eskinita at ang sabotahe sa party at na baka may kinalaman si Krell dito? Sumandal si Chase sa kanyang upuan, minasahe ang kanyang sentido. Hindi ko alam, Leo. Hindi ko na alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Ang sabi niya, narinig niya yung salitang Eskinita. Pero paano kung siya mismo ang nagtanim ng ideyang yon sa isip ko? Paano kung simulat sa pool, palabas lang ang lahat para makuha niya ang tiwala ko? Pero bakit niya gagawin yon? Pera, Leo. Pera. Iyon lang naman ang dahilan palagi. Mapait na sagot ni Chase. Ang alaala ng pagkakanulo ni Isabela ay sariwa pa rin. Kung ganoon, sabi ni Leo, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Kailangan natin ng patunay. Kailangan natin siyang bigyan ng isang pagsubok. Isang bagay na hindi niya matatanggihan. Tumingin si Chase sa kanyang pinsan. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat. Anong nasa isip mo? Ngumiti si Leo.
Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bigyan natin siya ng access sa isang sensitibong impormasyon. Isang bagay na mukhang napakahalaga, pero sa totoo lang ay isang pain. Kinagabihan, habang pauwi na sila ni Krell, binigyan ni Leo si Krell ng isang folder. Krell, paki-email naman nito sa accounting department, sabi ni Leo na tila nagmamadali. Nasa tablet mo na ang contact details nila. Ako na ang bahala kay Chase. Medyo di importante lang naman yan. Mga resibo lang. Salamat. Tumango si Krell, walang kamalay-malay. Binuksan niya ang kanyang bagong tablet, hinanap ang email address, inattach ang file, at pinindot ang send. Isang simpleng pabor para sa isang kaibigan. Ang hindi niya alam, ang file na yon ay hindi naglalaman ng mga resibo. Naglalaman yon ng mga blueprint at financial projections ng pinakabagong top secret project ng Acosta Global. At ang email address na pinagpadalhan niya ay hindi sa accounting department. Ito ay papunta sa email address ng pinakamalaking karibal ni Chase sa industriya. Ang tawag sa telepono ay dumating kinabukasan ng umaga na parang isang kulog sa isang maaliwalas na langit. Si Mr. Tan, ang CEO ng karibal nilang kumpanya, ang nasa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pagtatagumpay. Acosta, sabi nito, hindi man lang nag-abalang mag-hello. Nakatanggap ako ng isang napaka-interesanting email kagabi tungkol sa Project Phoenix mo. Magandang mga plano. Sayang at kami na ang mauuna ngayon. Naramdaman ni Chase ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Project Phoenix, ang proyektong yun ang magiging legacy niya, ang pinakamalaking venture ng Acosta Global sa susunod na dekada. Paanong? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Malamig na sagot ni Chase, kahit na ang puso niya ay nagsisimula nang bumayo ng malakas. Tumawa si Mr. Saratan sa kabilang linya. Huwag ka nang magmaang-maangan. Magpasalamat ka sa nagpadala sa akin. Mukhang mayroon kang isang empleyadong mas matalino kaysa sayo. At ibinaba nito ang telepono. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Chase ay gumuho. Isang emergency board meeting ang agad na ipinatawag. Si Leo, na may perpektong pagkukunwaring gulat at galit, ang nanguna sa investigasyon. Ang IT department ay kumilos ng mabilis. At pagkatapos ng isang oras, ang resulta ay lumabas sa malaking screen sa harap ng conference room. Malinaw, hindi maikakaila. Ang email ay ipinadala mula sa isang specific IP address. Ang IP address ng tablet na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Krell. Ang login credentials na ginamit ay ang credentials na ibinigay sa kanya. Ang oras ng pagpapadala, eksakto sa oras na sila ay nasa parking lot kagabi. Bawat piraso ng ebidensya ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Chase. Nakaupo si Krell sa isang sulok ng silid kasama ng ibang mga staff. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Malinaw na hindi niya naiintindihan ang technical na jargon na ipinapaliwanag. Ang kanyang inosenteng itsura ay lalo lang nagpagalit kay Chase. Anong masasabi mo dito, Miss Crescencia? Tanong ng isang board member. Ang boses ay matigas. Napatingin ang lahat kay Krell. Napayuko ito. Hindi ko po alam. Nagpadala po ako ng email kagabi. Pero ang sabi po ni Sir Leo, mga resibo lang po iyon para sa accounting. Napatingin ang lahat kay Leo. Totoo yun. Mabilis na sagot ni Leo. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Mga resibo lang ang ibinigay ko sa kanya. Siguradong napalitan ng file. Baka may iba pang kasabwat. Pero huli na. Ang duda ay naitanim na. Siya ang nagpadala. Si Chase ay nakaupo sa dulo ng lamesa. Tahimik, ang kanyang mga kamay ay magkapatong. Pinanood niya ang eksena na parang isang manonood sa isang trahedya. Ang babaeng nagligtas sa kanya. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kakaibang katapatan. Ang babaeng nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso. Lahat ba yon ay isang kasinungalingan? Ang alaala ng pagtataksil ni Isabela
ay bumalik na parang isang alon. Nilulunod ang lahat ng katwiran sa kanyang isipan. Ang sakit, ang galit, ang pagkadismaya. Parehong-pareho ang pakiramdam. Ang pagkakaiba lang, sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil kay Krell, nagsimula siyang umasa. Nagsimula siyang maniwala muli. At iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Tinapos niya ang meeting. Ako na ang bahala dito. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit sa loob, isang bagyo ang nagwawala. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina. Sumunod si Krell, gaya ng dati. 3 hakbang sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang nito, sa makintab na sahig, ay parang isang suntok sa kanyang puso. Pagpasok nila sa opisina, isinara niya ang pinto. Humarap siya kay Krell. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang opisina, nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata nito. Ngunit ang nakita lang ng kanyang isipan ay ang mukha ng isang taksil. Inilapag niya ang printout ng mga ebidensya sa kanyang mesa. Ang bawat pahina ay parang isang hatol. Hindi niya ito sinigawan. Hindi niya ito minura. Ang ginawa niya ay mas malala pa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa taglamig. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Nagkamali ako. Sir Chase, maniwala po kayo. Nagsimulang magsalita si Krell. Ang boses ay nanginginig. Huwag! Putol niya dito. Huwag ka nang magsinungaling pa. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan. Lumapit siya sa mesa. Kinuha ang kanyang checkbook at nagsulat ng isang tseke. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mga ebidensya. Ang halaga ay sapat na para bumuhay ng isang pamilya sa loob ng maraming taon. Ito na ang huling bayad mo. Kunin mo na at umalis ka. Hindi tumingin si Krell sa tseke. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, kundi purong-purong sakit. Isang tanong lang, Krell, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Para lang malaman ko. Para lang sa kapayapaan ng aking isipan. Huminga siya ng malalim. Magkano ang ibinayad nila sa'yo? Ang tanong ni Chase ay hindi isang sigaw. Hindi isang akusasyon na may galit. Ito ay isang bulong na puno ng pagod at pagkasuklam. At dahil doon, naging mas matalim ito, mas masakit kaysa sa kahit anong sampal o sigaw. Magkano ang ibinayad nila sa'yo? Sa isang iglap, ang lahat ng hangin sa silid ay tila nawala. Hindi makahinga si Krell. Ang mga salita ay namuo sa kanyang lalamunan. Mga salitang gustong isigaw na hindi niya yun ginawa, na niloko lang siya, na dapat siyang paniwalaan, ngunit walang lumabas. Dahil sa mga mata ni Chase, nakita na niya ang hatol. Hindi na ito nagtatanong. Sinasabi lang nito kung ano ang nasa isip nito. Na sa paningin niya, si Krell ay isa lamang babaeng mahirap, isang probinsyana na madaling masilaw sa pera. Ang lahat ng pinagsamahan nila, ang pag-aalala sa training gym, ang pag-uusap sa sasakyan, ang tinginan sa party, lahat ay nabura. Natabunan ng isang kasinungalingang hindi niya ginawa. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang katotohanang isang parte sa loob niya ang sumasang-ayon. Sino ka nga ba, Krell? Tanong niya sa sarili. Isa ka lang namang hamak na kargador. Bakit ka pa umasa na magiging iba ang tingin niya sa'yo? Ang lahat ng kanyang insecurity, ang lahat ng kanyang pagdududa sa sarili na pilit niyang ibinabaon, ay biglang umakyat at sinakal siya. Sa harap ng isang makapangyarihang lalaking katulad ni Chase, ang kanyang mga salita ay walang halaga. Ang kanyang katotohanan ay walang bigat. Dahan-dahan, tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Ayaw niyang ipakita dito ang kanyang kahinaan. Hindi niya kinuha ang tseke. Hindi niya tiningnan ang mga papel. Sa halip, dahan-dahan niyang hinubad ang itim na Amerikana ng kanyang uniforme.
Maingat niya itong tiniklop na parang isang sagradong bagay. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng tsekeng hindi niya kailanman gagalawin. Pagkatapos, hinubad niya ang earpiece na laging nakakabit sa kanyang tenga at ang ID na nakasabit sa kanyang leeg. Ipinatong niya ang lahat ng yon sa ibabaw ng nakatiklop na Amerikana. Isang simbolikong pagsasauli. Ang pagsuko sa isang pangarap na sa simula pa lang ay hindi naman talaga para sa kanya. Hindi siya nagsalita. Wala nang silbi ang mga salita. Tumingin siya kay Chase sa huling pagkakataon. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng galit. Ang nakita niya lang ay isang blangkong pader. Ang lalaking sinagip niya sa eskinita ay tuluyan ng nagtago sa likod ng maskahara ng isang malamig at walang tiwalang CEO. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Bawat hakbang palayo sa mesang yon ay parang 1 kilometro ang bigat. Bawat hakbang palabas ng opisinang yon ay parang paglalakad palayo sa isang buhay na saglit niyang natikman. Nang makalabas siya ng gusali ng Acosta Global, doon lang siya huminga ng malalim. Ngunit ang hangin ng syudad ay parang lason. Kasabay ng paglabas niya, bumuhos ang isang malakas na ulan na parang nakikidalamhati sa kanya ang langit. Hindi niya inintindi ang ulan. Naglakad lang siya, walang direksyon. Ang mga mamahaling sapatos niya ay nababasa sa maruming tubig baha sa kalsada. Ang kanyang buhok at damit ay basang-basa, ngunit hindi niya maramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkabiyak ng kanyang puso. Natagpuan niya ang sarili sa isang pamilyar na eskinita. Ang eskinita kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, hindi na niya napigilan. Napaluhod siya sa basang semento at humagulgol. Ibinuhos niya ang lahat. Ang sakit ng pag-akusa, ang bigat ng kahihiyan, ang pait ng isang nasirang tiwala. Nang maubos na ang kanyang mga luha, tumayo siya. Nanginginig ang kanyang mga binti, pero pinilit niya. Naglakad siya pabalik sa maliit at masikip na kwartong kanyang inuupahan. Sa harap ng isang basag na salamin, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng basang-basa na may mga matang mugto, suot ang isang damit na hindi naman sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang nag-iisang numerong laging nandyan para sa kanya. "Inay?" sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Isang ina, alam niya. "Anak." Ang tanging sagot mula sa kabilang linya, puno ng pag-unawa at pagmamahal, doon na muling bumuhos ang kanyang mga luha. "Inay, pagod na po ako. Gusto ko na pong umuwi." Isang katahimikan. Pagkatapos ay ang pinakamalambing na mga salitang naririnig niya sa buong buhay niya. "Umuwi ka na, anak. Naghihintay kami sa'yo." Inaasahan ni Chase na makakaramdam siya ng ginhawa, o kaya ay galit, o kahit man lang kasiyahan na napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Ngunit wala sa mga yon. Ang tanging naroon ay isang nakabibiminging katahimikan. Isang malaking espasyo sa kanyang opisina na dati ay puno ng presensya ng isang tahimik na anino. Isang malaking butas sa loob ng kanyang dibdib. Lumipas ang 2 araw. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho sa paglilimita ng pinsalang dulot ng pagkakalantad ng Project Phoenix. Pero sa bawat pagpirma niya ng dokumento, sa bawat pagdalo niya sa meeting, ang kanyang isipan ay lumilipad sa ibang lugar. Nasaan na kaya si Krell? Kinuha kaya niya ang tseke? Mayroon ba siyang mauuwian? "Chase, kailangan mong mag-focus," sabi ni Leo isang hapon habang inaabutan siya ng kape. "Alam kong masakit ang nangyari, pero ginawa mo ang tama. Isang taksil ang tinanggal mo." "Tama," ulit ni Chase, ngunit ang salitang iyon ay walang lasa. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nagpasya siyang bumalik sa opisina para tapusin ang ilang trabaho. Habang naglalakad siya sa tahimik na hallway,
Napadadaan siya sa dating desk ni Krell, isang maliit na lamesa sa labas ng kanyang opisina na halos hindi nito ginagamit. May isang bagay na naiwan, isang maliit at murang notebook. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha niya ito at binuksan. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Krell. Ang mga unang pahina ay listahan ng mga gastusin. Gatas ni Bunso, 250. Gamot ni Inay, 800. Bigas, 500. Habang binubuklat niya ang mga pahina, nakita niya ang mga nota tungkol sa kanyang trabaho. May mga drawing ng iba't ibang parte ng gusali. May mga pangalan ng mga empleyado at kung anong departamento sila. At sa mga huling pahina, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakasulat doon ang mga simpleng computer terms. IP address, parang address ng bahay ng computer. Firewall, pader na harang sa masamang computer virus. Attach file, isama ang papel sa sulat. Sa tabi ng mga salitang yon ay mga maliliit at simpleng drawing. Isang bahay, isang pader na ladrilyo, isang paperclip. Napatitig si Chase sa mga salitang iyon. Isang babaeng kailangang isulat at iguhit ang kahulugan ng attach file. Paanong magkakaroon ng kaalaman para magnakaw ng isang top secret na digital blueprint at ipadala ito sa isang naka-encrypt na email? Isang piraso ng puzzle ang hindi magkasya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang pumasok sa kanyang opisina, binuksan ang kanyang computer at hiniling sa head ng IT ang isang bagay na hindi niya naisip na gawin dati. Ang kumpletong CCTV footage ng buong palapag mula sa araw ng charity gala hanggang sa araw na umalis si Krell. Inabot ito ng ilang oras. Pinanood niya ang bawat minuto, bawat galaw. Nakita niya ang eksena sa parking lot kung saan binigyan ni Leo si Krell ng folder. Malinaw, walang duda, ngunit pagkatapos, mayroon pa. Isang footage mula sa isang camera na nakatago malapit sa server room. Gabi, bago natuklasan ang leak. Ang oras, 11:47 p.m. Walang tao sa paligid. At pagkatapos, isang anino ang lumitaw. Isang lalaking maingat na naglalakad, tinitiyak na walang nakakakita. Ang lalaki ay pumasok sa server room gamit ang isang master keycard, si Leo. Napatitig si Chase sa screen, hindi makapaniwala. Nakita niya ang ginawa ng kanyang pinsan sa loob. Mabilis, mahusay. Isang bagay na malinaw na plinano. Pagkatapos ay naalala niya. Ang mga salita ni Krell, gaya nung sa eskinita. Hindi niya ito pinansin. Binaliwala niya. Dahil mas pinili niyang paniwalaan ang kasinungalingan ng isang taong pinagkakatiwalaan niya kaysa sa katotohanan ng isang taong nagsisimula pa lang niyang pahalagahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa isang hold-upper na nahuli malapit sa Acosta Building halos 2 buwan na ang nakakaraan. Alamin mo kung sino ang nagpiyansa sa kanya. Alamin mo kung saan napunta ang pera. Hindi na niya kailangang hintayin ang resulta. Alam na niya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkasya. Ang palabas sa eskinita, ang sabotahe sa party, ang pain, ang tablet, ang pekeng email. Lahat ay gawa ni Leo. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang pamilya, ang kanyang Judas, at si Krell. Si Krell ay isang inosenteng piyesa lamang na ginamit sa laro. Isang biktima na siya mismo ang humatol. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang opisina nang ibagsak ni Chase ang kanyang kamao sa lamesa. Ang salamin sa ibabaw nito ay nabasag at ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga buko, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang imahe ng mukha ni Krell bago ito tumalikod, puno ng sakit at pagkadurog, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang budhi. Anong nagawa ko? Bulong niya sa katahimikan ng kanyang gintong hawla.
Ang hangin sa probinsya ay may amoy ng lupa at sariwang damo. Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Sa loob ng isang linggo, sinubukan ni Krell na kalimutan ng lahat. Tinulungan niya ang kanyang ina sa kanilang maliit na tindahan. Nakipaglaro siya sa kanyang mga kapatid. Ibinuhos niya ang kanyang lakas sa pag-aayos ng kanilang bakuran. Ngunit sa bawat gabi, sa ilalim ng kumot, bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Chase, ang sakit ng kanyang mga salita. Isang sugat na mas malalim pa sa kahit anong sugat na natamo niya sa training. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga paninda, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Hello? Krell, si Ana to, yung janitress sa 25th floor. Sabi ng boses sa kabilang linya, halatang nagmamadali at kinakabahan. Si Ana ang isa sa iilang naging kaibigan niya sa gusali. Ana, bakit ka napatawag? Krell, kailangan mong makinig. May nangyayaring masama dito. Si Sir Leo. May mga kasama siyang mga lalaking mukhang sanggano. Pinilit nilang isinama si Sir Chase sa may basement parking. Narinig ko silang nagtatalo. Parang may pinapipirmahan sila kay Sir Chase. Krell, natatakot ako. Nabitawan ni Krell ang hawak niyang dilata. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Si Chase, nasa panganib. Ang unang pumasok sa isip niya. Wala na akong pakialam. Sinaktan niya ako. Itinaboy niya ako. Pero kasunod niyon ay ang alaala ng mga mata nito noong gabing nasa eskinita sila. Takot at walang magawa. Ang alaala ng pag-aalala nito nang linisin nito ang kanyang sugat. Ang alaala ng unang beses na tinanong siya nito tungkol sa kanyang pamilya. Isang buntong hininga. Hindi niya kayang talikuran ito. Ana, tumawag ka ng pulis. Mabilis na utos ni Krell. Sabihin mo ang lahat. Papunta na ako dyan. Ibinaba niya ang telepono at tumakbo. Ang kanyang nanay ay sumigaw. Nagtatanong kung saan siya pupunta. May kailangan lang po akong tapusin. Nay! Sigaw niya pabalik habang tumatakbo siya sa madilim na kalsada papunta sa terminal ng bus. May kailangan po akong iligtas. Pumirma ka na, Chase. Ang boses ni Leo ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Nakatali si Chase sa isang upuan sa isang madilim at abandonadong bahagi ng basement parking. Dalawang malalaking lalaki ang nakabantay sa likod niya. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng hood ng isang kotse, nakalatag ang isang dokumento, isang deed of sale na naglilipat ng lahat ng kanyang shares sa Acosta Global kay Leo. Kahit kailan, hindi ko inisip na magagawa mo to, Leo. Sabi ni Chase, ang boses ay pagod. Dahil palagi kang bulag, Chase? Sigaw ni Leo na wala na ang pagkukunwari. Palagi kang nasa itaas, habang ako ang anino mo. Ako ang mas magaling. Ako ang mas karapat-dapat. At ngayon, kukunin ko ang para sa akin. Hindi ako pipirma. Ngumisi si Leo. Alam ko, kaya nga may plano B. Sumenyas ito, at ang isa sa mga lalaki ay lumapit kay Chase at sinuntok siya ng malakas sa sikmura. Napangiwi si Chase sa sakitit. Hirap huminga. Bawat oras na hindi ka pumipirma, sabi ni Leo, ay isang bagong pasa para sa'yo. Hanggang sa magsawa ka o hanggang sa hindi ka na humihinga. Sa huli, mapupunta pa rin sa akin ang lahat. Pinilit ni Chase na itaas ang kanyang ulo. Sa kabila ng sakit, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagkakamali ka. May isang bagay kang hindi nakuha sa kalkulasyon mo. At ano naman yon? May pangungutyang tanong ni Leo. Biglang isang malakas na kalabog ang narinig mula sa metal na pinto sa dulo ng parking lot. Lahat sila ay napalingon. Ang pinto ay nayupi papasok na para bang sinipa ng isang higante. At mula sa nabutas na bakal, isang pamilyar na anino ang lumitaw, si Krell. Hindi ito suot ang itim na suit. Suot lang nito ang kanyang simpleng pantalon at t-shirt.
Ngunit ang tindig nito ay puno ng determinasyon. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Kay, paano? Nauutal na, sabi ni Leo. Bitawan ninyo siya. Sabi ni Krell, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Tumawa ang dalawang alipores ni Leo at sabay na sumugod kay Krell. Ang sumunod na nangyari ay isang mabilis at brutal na sayaw ng lakas at husay. Ang unang lalaki ay sumuntok. Umilag si Krell at ginamit ang braso nito para ihampas sa pader. Ang pangalawa ay sinubukang sakalin siya mula sa likod. Walang kahirap-hirap na binuhat ito ni Krell at ibinalibag sa ibabaw ng kotse na nag-iwan ng malaking yupi sa bubong. Natigilan si Leo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinamantala ni Chase ang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itumba ang upuan. At habang nakagapos pa rin, gumulong siya palayo. Naiwan si Leo at Krell na magkaharap. Hindi ka dapat nangingialam dito, probinsyana, sigaw ni Leo at kinuha ang isang tubo mula sa sahig. Sinaktan mo siya, sagot ni Krell. Ang boses ay hindi natitinag. At sinubukan mong sirain ang buhay ko. Tapos na ang pagiging biktima ko. Sumugod si Leo. Iwinasiwas nito ang tubo. Ngunit sinalo ito ni Krell gamit ang isang kamay na parang bakal. Dahan-dahan, sa kabila ng pagpupumiglas ni Leo, tiniklop ni Krell ang tubo na parang papel. Namilog ang mga mata ni Leo sa takot. Alam mo, Leo, sabi ni Krell habang papalapit. Itinuro sa akin ni Sir Chase na ang pinakamalaking asset ng isang tao ay hindi ang pera, kundi ang tiwala. At sinira mo yon. Sa likod nila, maririnig na ang tunog ng mga sirena ng pulis. At isa pa pala, dagdag ni Krell, bago pa man makatakbo si Leo, sinunggaban niya ito sa kwelyo at idiniin sa pader. Hindi lang ako malakas, matalino rin ako. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang lumang cellphone ay naka-on, nasa record mode at nakatutok sa kanila mula pa kanina. Lahat ng pag-amin ni Leo ay nakuha. Kasabay ng pagdating ng mga pulis, binitawan ni Krell si Leo. Pumagsak ito sa sahig, talunan at walang magawa. Nang matanggalan ng tali, tumayo si Chase. Puno siya ng pasa at sugat. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa babaeng nakatayo sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang kanyang anghel na may lakas ng demonyo. Ang kanyang tagapagligtas. Lumapit siya. Krell. Ang pangalan niya ay parang isang panalangin sa kanyang mga labi. Tumingin si Krell sa kanya. Ang galit sa mga mata nito kanina ay nawala na. Napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Isang pinaghalong sakit, pagod at pagmamahal. Inakala ni Chase na yayakapin siya nito o kahit magsasalita. Ngunit hindi. Tinitigan lang siya nito ng ilang sandali. Pagkatapos, walang anumang salita, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Papalabas ng basement, papalayo sa kanya. Mas madali pang harapin ang mga board member na galit kaysa habulin ang isang babaeng nasaktan mo. Pagkatapos arestuhin si Leo at ayusin ang gulo sa kumpanya, ginugol ni Chase ang sumunod na linggo sa paghahanap kay Krell. Ngunit para siyang isang multo, wala na siya sa kanyang inuupahang kwarto. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang notebook nito. At sa isang pahina, nakasulat ang isang pangalan ng probinsya. Isang maliit na bayan na halos hindi makita sa mapa. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Chase sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng 8 oras. Iniwan niya ang kanyang imperyo ng salamin at bakal para sa isang mundong gawa sa lupa at puno. Ang bahay ng pamilya ni Krell ay simple lang. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na napapaligiran ng mga tanim na gulay at mga manok na tumatakbo sa paligid. Isang mundo na malayong malayo sa kanyang kinagisnan. Isang babaeng may mga kunot na sa mukha ngunit may mababait na mata ang sumalubong sa kanya sa may pintuan. Ang ina ni Krell. Magandang hapon po.
sabi ni Chase. Ang boses ay puno ng paggalang at kaba. Ako po si Chase Acosta. Hinahanap ko po si Krell. Hindi nagulat ang ina ni Krell. Tinitigan lang siya nito na parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Alam ko kung sino ka. Pumasok ka. Sa loob ng bahay, naamoy ni Chase ang nilulutong pagkain. Nakita niya ang dalawang teenager na nag-aaral sa isang maliit na mesa. Ang mga kapatid ni Krell. Ngumiti sila sa kanya. Nasa likod bahay siya, sabi ng ina ni Krell. Pero bago mo siya puntahan, maupo ka muna. May gusto akong sabihin sa'yo. Umupo si Chase sa isang upuang gawa sa yantok. Ang anak ko, panimula ng matanda, ay hindi lang basta malakas, iho. Ang lakas na yan ay may pinanggalingan. Noong bata pa siya, nagkaroon ng aksidente sa maliit na minahan dito sa amin. Gumuho, ang kanyang ama ay nasa loob. At si Krell, sa edad na 12, ay mag-isang nagbuhat ng mga bato at kahoy para lang gumawa ng daan. Hindi niya nailigtas ang tatay niya, pero nailigtas niya ang 3 minero. Simula noon, ibinuhos niya ang kanyang lakas para sa aming pamilya. Para sa kanya, ang lakas niya ay isang responsibilidad. Nakinig si Chase at bawat salita ay parang isang karayom sa kanyang puso. Nang umuwi siya dito, basag ang kanyang puso. Pagpapatuloy ng ina. Hindi dahil sa nawalan siya ng trabaho, kundi dahil sa unang pagkakataon, nagtiwala siya sa isang taong hindi niya kapamilya. At sinira mo ang tiwalang yon. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang tanong ko sa iyo, iho, ay ito. Karapat-dapat ka ba sa pangalawang pagkakataon? Hindi nakasagot si Chase. Yumuko na lang siya. Hindi po. Pero gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat. Tumango ang matanda na parang iyon ang sagot na hinihintay niya. Nasa may ilog siya. Nakita ni Chase si Krell na nakaupo sa isang malaking bato sa tabi ng ilog. Nakatingin ito sa malayo. Ang kanyang buhok ay hinahangin. Mukha siyang payapa. Mukhang kabilang siya sa lugar na ito. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig nito ang kanyang mga yapak, ngunit hindi ito lumingon. Kung nandito ka para mag-alok ulit ng trabaho, hindi ako interesado. Sabi ni Krell, ang boses ay kalmado. Hindi, sagot ni Chase. Tumayo siya sa tabi nito. At hindi rin ako nandito para humingi ng tawad. Doon na napalingon si Krell. May pagtataka sa kanyang mukha. Dahil ang sorry ay isang salita lang. Pagpapatuloy ni Chase. At hindi sapat ang mga salita para sa nagawa ko sa'yo. Nandito ako para ipakita sa'yo na nagbago na ako, na tinuruan mo ako. Tumingin siya sa mga mata nito. Tinuruan mo ako na ang tiwala ay hindi binibili, pinaghihirapan. At handa akong paghirapan yon, Krell, kahit gaano katagal, kahit anong kailangan kong gawin. Bakit? Mahinang tanong ni Krell. Dahil nang umalis ka, doon ko naintindihan. Sabi ni Chase, ang boses ay puno ng emosyon sa unang pagkakataon. Na ang katahimikan sa opisina ko ay hindi dahil nawala ang bodyguard ko, kundi dahil nawala ang tibok ng puso nito. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Krell. Nawala ka. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya ito niyakap. Hinintay lang niya. Lumipas ang ilang sandali. Pinunasan ni Krell ang kanyang mga luha. Tumingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi na alanganin. Isang ngangiting buo. Ang mga kamay mo, sabi ni Krell. Napansin ang mga sugat sa mga buko ni Chase na hindi pa rin magaling. Wala lang to, sagot ni Chase. Halika, sabi ni Krell at tumayo. Gagamutin natin yan. Iyon ang kanilang simula. Hindi nagbalik si Chase sa Maynila kinabukasan. Nanatili siya ng 1 linggo. Natutunan niyang mag-igib ng tubig. Sinubukan niyang magsibak ng kahoy at halos maputol ang sarili niyang paa. Kumain siya ng kamayan kasama ang pamilya ni Krell. Sa bawat araw na lumilipas,
Ang CEO ng Acosta Global ay unti-unting nawawala at ang lalaking nagngangalang Chase lang ang natitira. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas, sa ilalim ng libu-libong bituin na hindi niya kailanman nakikita sa syudad, hinawakan ni Chase ang kamay ni Krell. "Hindi ako mag-aalok sa'yo ng singsing na diamante," sabi niya, "dahil hindi mo kailangan ng kahit anong kumikinang para patunayan ang halaga mo. Ang inaalok ko sa'yo ay ang tiwala ko, ang puso ko, ang pangako na sa bawat araw ng buhay ko, ikaw ang una kong paniniwalaan." Ngumiti si Krell. Ang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin sa itaas nila. "Tinantanggap ko." Pagkalipas ng 6 na buwan, si Krell ay bumalik sa Acosta Global. Ngunit hindi na bilang isang bodyguard. Siya na ngayon ang namumuno sa bagong tatag na Acosta Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kabataang may potensyal mula sa mga probinsya para makapag-aral. Ang kanyang lakas ay hindi na ginagamit para protektahan ang isang tao, kundi para buhatin ang pangarap ng maraming tao. Nakatayo sila ni Chase sa bintanang salamin ng kanyang opisina, magkahawak kamay, nakatingin sa syudad sa ibaba. Hindi na siya nakatayo sa likod nito, kundi sa tabi nito. Pantay. "Handa ka na ba para sa susunod na pagsubok?" tanong ni Chase, nakangiti. Hinigpitan ni Krell ang hawak sa kanyang kamay. Tumingin ito sa kanya namang may kumpiyansa at pagmamahal. "Kasama ka. Lagi akong handa."